So yan po na, good afternoon po sa bawat isa na narito. Ayos lang po, elders lahat na nandito, walang pong pinakabata. Ang pag-uusapan po natin ngayon is about believing the words of God, not the words of people. May isang tanong po ako sa inyo. Do you follow the tradition or culture of many people? Isasagot lang po, yes or sumusunod pa rin po ba tayo sa kultura at tradisyon ng karamihan tao, mga maniniwalang hindi naman po nabanggit sa Biblia, ganun. Kahit oo or hindi lang po. At ano pong opo. May sinasabi po ang Bible about sa mga paniniwalang ganyan. Ang sabi po sa Mark 7 verse 8, sapagkat inyong iniiwan ang utos ng Diyos at pinanghahawakan ninyo ang mga tradisyon ng mga tao. Ang sinasabi po dito is pagka mas pinaniniwalaan po natin ang tradisyon at kultura ng tao, mga pamahiin, gano'n, is nilalagay natin si Lord sa ating likuan. Kumbaga, mas pinaniniwalaan natin yung sinasabi ng tao kaysa sa salita ng Diyos. Kumbaga, panghuli na lang natin siyang pinaniniwalaan. Alam po natin na ang lahat ng tradition is hindi nanggagaling kay Lord. Yes po, may mga tradition na ibinigay sa atin si Lord. Ano po yung mga yan? Pananalangin, pagpupuri kay Lord, pagsamba, pagbabasa ng Bible, and pagbabahagi po ng kanyang salita. Tulad po ng ating ginagawa ngayon, nagkakatipon po tayo kung pag-usapan ng salita niya. Pero may mga kultura din naman na hindi na ayon para sa Panginoon. Tulad na lamang po ng mga pamahiin sa Tagalog po is parang kasabihan po ng mga matatanda, gano'n. For example po sa mga ito, halimbawa na lang po is may idadaang patay sa harapan ng bahay, and may buntis doon sa dadaanan ng patay. Karamihan po sinasabi po nila na huwag magpipinto ang buntis sa pintuan habang dumadaan ng patay. Kasi daw po, sinasabi nila is may hirapan daw pong lumabas ang bata sa sinapupunan ng ina. Pero wala pong biblical basis. Wala pong sinasabi si Lord na pagka idadaan ang patay sa harapan ng bahay nyo, huwag nyo kaya magpinto ang mga buntis sa harapan ninyo. Kasi po, hindi naman po papahirapan ng patay na idadaan kung paano manganganak yung isang buntis, tama po ba? Hindi niya naman po hawak ang sinapupunan ng isang ina na nagdadalang tao. Tanging ang Diyos lamang po ang makakagawa ng ganong bagay. Tapos po, isa pa po is sa mga patay. For example, patay ulit. For example po is huwag daw po hahayaang may mabasag na mga babasagin. Kasi daw po, pag may nabasag, parang nagbibigay po tayo ng senyales na may susunod. Pero wala din pong biblical basis yun kasi tanging ang Diyos lamang po ang nakakaalam kung kailan po tayo kukunin ng Panginoon, dahil siya lamang po ang may hawak ng buhay natin. Siya lamang po ang tanging makakapag-desisyon kung kailan niya po tayo nais kunin. Kahit ngayong oras na ito, kung kagustuhan niya kunin niya tayo, kukunin niya tayo sa gusto natin. Kasi gusto niya yan at alam niyang mas ikakabuti natin yan. Tapos, alam po natin kapag sinusunod po natin ang mga ito ay kinasusuklaman tayo ng Panginoon.
Papatunayan po ito ng Bible sa Deuteronomio 18 verse 10 to 12. Sa verse 10 po, ang sinasabi is, Huwag magkaroon sa gitna ninyo ng sino mang naghahandog sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o gumagamit ng panghuhula, o nagmamasid sa mga tanda, o nagsasagawa ng panghuhula. Verse 11, o nangkukulam, o nagkikipag-usap sa mga espiritu, o sumasangguni sa mga manghuhula, o kumukonsulta sa mga patay. Verse 12, sapagkat ang lahat ng gumagawa ng mga bagay na ito ay kasuklam-suklam sa Panginoon. So tulad po na sabi ko kanina, sa mga binigay ko pong example, wala pong biblical basis yun. Kapag sinusunod po natin yun sa harap at mata ng Panginoon, kinasusuklaman niya po tayo kasi po wala po siyang ibinigay na utos na sundin natin yung mga yan. Dahil paniniwalang tao lang po yun. Tanging ang Diyos lamang po ang kailangan natin paniwalaan at sundin ang mga utos. As a Christian po, huwag po tayong matapat. Kutsain tayo sa mga paniniwalang susundin natin. Kasi ang paniniwalang tao po is namamatay po yung mga yan. Lumilipas yan. Pero ang salita ng Diyos never po itong namamatay. Ilang siglo, ilang taon na ang nagdaan. Naglaho ba ang salita ng Diyos? Hindi. Pero ang mga paniniwala ng tao, tulad ng mga nabanggit ko kanina, lumipas ba? Ngayon lumilipas na po, nawawala na po sila, praise God. Dahil sa salita ng Diyos, mas dumarami ang naniniwala na sa salita ng Panginoon kaysa sa salita ng mga tao. Kaysa mas naniniwala sa salita ng Diyos kaysa sa tao. Mas maganda po ito dahil para sa mga next generation tulad po ng mga batang maliliit, habang lumalaki po sila, pwede po natin silang turuan na mas maniwala sa Panginoon kaysa paniwalaan ang mga nakikita nila sa mga mundong bagay. Tulad ko na lamang po sa personal life po, kami po ng nanay ko is dalawa lang po kami Christian sa bahay namin, compound po kami. Then, halos lahat po ng kapatid niya is Catholic. Then, naniniwala na po sila sa lahat ng mga culture and tradition. Pero kasi, nung naalala ko lang po, nung kumano po ang ating dito, one time po is may nabasag pong plato yung pinsan ko. Then sabi po ng isa kong tita, magbasag ulit kayo. Kasi sabi niya, senyas yan. Parang sinasabi niya may susunod isa sa atin. Pero yung isa kong pinsan, praise God po, hindi niya po sinunod yan. Dahil unti-unti po nakakakilala po siya sa Panginoon. Then, kahit na napagalitan siya, pinanindigan niya po yan. Bakit? Kasi mas nangibabaw po sa kanya yung salita ng Diyos kaysa paniniwala ng tao na hindi naman totoo. Ang sabi po sa Proverbs 3 verse 5 to 6. Verse 5 is, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Sa verse 5 po, ang sinasabi is, pagtiwala tayo sa Diyos ng buong puso at huwag po tayong umasa sa ating sariling pag-unawa. Huwag po natin pangunahan ng Panginoon kung ano ang gusto niya para sa atin. So verse 6 is, in all your ways submit to Him and He will make your path straight. So verse 6 naman po is sinasabi, surrender lang po tayo, surrender po lahat natin. Wala po tayong iiwan sa sarili natin. Then siya na po ang bahala na gumawa ng paraan paano niya maitutuwid ang ating landas. If naliligaw po tayo, lapit lang po tayo sa Kanya. Then siya na po ang bahala na pagtuwid sa atin. Then yun naman po, sana po may natutunan ang bawat isa sa salita ng
Tama po yung sinabi ng ating kapatid. Actually, ako'y namamanghas kay sa Diyos dito sa ating tagapagsalita ngayon. Pabata ng pabata, di ba bro? Ibig sabihin po, wala po pinipili kita ng Panginoon. Sino man ay kaya niyang gamitin. Dito po sa kanyang tinuran, ang sabi ng iba, ganito agad ang sasabihin eh. Totoo naman yung sinabi niya. Kailangan ang lahat ng ating mga ginagawa, iniisip, pinaplano, ay base sa Panginoon, base sa salita ng Panginoon. So, dito po, ang sinasabi ng iba kapag ganito, wala namang mawawala. Diba? For example, kapag magbabagong taon na, kapag magpapasko na, yan, marami na tayong pamahiin dyan. Sabihin ng iba, mag-iipon na ako ng 13 prutas. Diba? Swerte daw yun. Or, magdadamit na ako ng polka dots sa New Year. Di ba yung polka dots? Mga barya-barya daw yun eh. So, pagdating daw ng New Year, ay yayaman na. Or, kailangan bibili ng paputok. Para daw pag New Year, lalabas yung mga masasamang espiritu sa bahay. So, ang lahat ng ito po ay galing sa tradisyon ng ibang bansa na ang itinuturing na Diyos ay ibang Diyos po. Hindi ang ating Diyos. So kapag sinabi po natin tayo, yung Proverbs 3:5-7, na sinabi ni brother kanina that we have to trust God in all. Sabi mo bro, trust the Lord, all your mind. Trust in the Lord with all your heart and lean not On your on own your own understanding. understanding. So, in all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Kapag sinabi natin mawawala, hindi naman po totoo yun. Sabihin tapat sa inyo, hindi mawawala. Kasi yung sinusunod natin yun, iba po ang kanilang Diyos. So, ibig sabihin po, kapag naniwala tayo, hati ang paniniwala. Paano bang i-bless totally ni God kung hati po? Yung kalahati ang paniniwala natin sa Diyos, yung kalahati paniniwala natin sa ibang Diyos. So, paano yun? Kapag nanalangin tayo, baka sabihin sa atin ng Diyos, kalahati lang ibibigay ko sa iyo. Yung kalahati, hingang mo dun sa pinaniniwalaan mo. Di ba? Yung mawawala po. Kailangan sa pamuhay po natin, yung nabasa natin sa Proverbs 3:5, na kailangan ipagkatiwala natin ang buo nating buhay sa Diyos. At hindi po ito ipagkakatiwala sa anumang bagay o anumang pamahiin. Yung mga tradisyon po ito ay kadalasan ito po ay pakananakaaway para sirain po tayo. Alam po ba sa mga patay, sa panggit kanina ni brother, kapag may namamatayan po, marami pong lumalabas na pamahiin talaga. Sasabihin ng iba, huwag kang magwawalis. Kapag marami ng butong pakwan dyan na nakakalat, hayaan mo na. Diba? Sabi ng iba, kapag daw yung namatay, 40 days daw siyang lipad-lipad dyan. Hindi po totoo yun. Yung, mayroong butterfly, si kuya yata yun, di ba? Minsan may kumakaluskus doon, parang si tatay yun. Alam niyo po ba, ang isang patay, hindi na po babalik kailanman. Kasi nakasulat po sa Ecclesiastes 9:5, the dead knows nothing. Wala na pong alam ang patay sa mundo nating ginagalawan. Kapag ang espiritu niya lumabas na sa katawang lupa, papanhik na ito dun sa kanyang pinanggalingan sa espiritu ng Diyos. So kapag po ganito yung mga pangyayari na kumwari, kamukha ni Tiyuin yun na. Dinalaw ako ni Tiyuin. Alam niyo po ba yung mga pangyayari ganito? Ang bad spirit, totoo po. Yung mga bad spirit po na lumalaganap sa ating kapaligiran, pwede silang mag-camouflage. Pwede silang magkumaring tito mo. Pwede silang magkumaring tatay mo. Pwede silang magkumaring mag-anyong lolo mo. Alam niyo po ba ang kanyang pakay kung bakit niya ginagawa yun? Para pasubaliin po yung sinasabi sa Biblia na hindi na bumabalik ang mga patay. Para huwag ka nang maniwala sa Biblia at sa kalaban ka na maniwala. Kaya,
Linilin lang po tayo ng mga spirit na ito. Ang kanyang mga pakanalaman sa ating buhay ay para takutin tayo. Ang sinabi nga po sa John 10:10 na the enemy came to destroy us. Para nakawin tayo ng galak, para nakawin tayo ng kapayapaan, para takutin po tayo. Pero ang sinabi ni Kristo, dumating ako para bigyan kayo ng masaganang buhay. O saan pa po ba tayo? Doon pa ba tayo pupunta sa kaaway na tinatrap lang tayo sa mga magagandang bagay na ngayon lamang? And then all of a sudden, mawawala din at doon pa ang magiging susi para tayo mapahamak sa buhay. Pero when we believe in Jesus, when we believe in God alone, dire-diretso po yung pag-unlad ng buhay hanggang sa kabilang buhay. Sabi nga sa Filipos, ang mabuhay ng nakay Kristo ay pagpapala, maging ang mamatay ay pagpapala din. Kapag sinapamuhay po natin ang ating Panginoon Jesus, napapagpala po tayo sa buhay natin sa lupa, maging kapag ikaw ay namatay, pagpapala rin po ang hatid ito. Nauna nga po natin. So, saan pa po tayo? Saan pa tayo? Huwag po tayo matakot sa mga pamahihin. Kailangan, kapag daw Friday the 13th, huwag kang lalabas. Hindi po totoo yun. Wala po sa Biblia. So, maraming salamat po sa Banal na Espiritu na tayo po ay ginabayan ngayon sa pamamagitan po ni Brother Jimwell, na sa murang edad po ay nakakapag-amaze na amaze po ako. Pabata ng pabata yung ating mga mangangaral. So, tayo po may napagpala. Okay, amen. So, tayo po ay manalangin para sa ating closing prayer. Salamat po, Diyos. Tunay po kayong mabuti, Panginoon. Tunay po kayong tapat. Kami po ay napakasaya ngayong hapon ito dahil pinagtipon-tipon muna naman kami ng aking mga kapatiran dito. At salamat po sa inyong salita na nagbigay linaw po sa amin na sa iyo lamang po kami dapat manampalataya at magtiwala sa aming buhay. Ang pakana po ng kaaway sa amin ay para itrap lamang po kami at dalhin kami sa pagkapamakan. At salamat po, O Diyos, at nandyan po ang inyong Banal na Espiritu na patuloy pong gumagabay sa amin para sa isang matagumpay na pamumuhay dito sa lupa, maging ang aming nakaabang na pamumuhay din sa kabilang buhay sa langit. Salamat po sa inyong presensya. Salamat po sa inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Salamat po sa inyong biyaya. Salamat, ikaw ang aming Diyos na mapagmahal. Ikaw ang aming Diyos na lumilingap sa amin. Ikaw ang aming Diyos na nag-iingat. Ikaw ang aming Diyos na nagbibigay proteksyon. Ikaw ang aming Diyos na nagtutuwid sa amin, gumagabay. Salamat at mayroon kaming Diyos na katulad mo, O Diyos. Sa'yo lang, O Diyos, sapat na kami para kami mabuhay na matiwala sa mundo. Sapat ka na aming Panginoon. Salamat po sa inyong provision. Salamat sa mga taong nandito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, bawat isa sa kanila, Panginoon, ay mayroong mga kahilingan po sa kanilang buhay, kahilingan sa iyo. Nawa, Panginoon, ay marinig mo ang mga kahilingan ito at ikaw ang Diyos na tutugon sa lahat ng kanilang mga pangangailangan sa buhay. Lord, mamaya sa aming pasamantalang pag-iwahiwalay, ingatan mo po kami hanggang sa aming pag-uwi sa kanyang mga tahanan at bukas sa muli naming pakikibaka sa mundo. Lord, ikaw nawa po ang magbigay ng kapayapaan at kagalakan sa aming puso. Pabaunan po ninyo kami ng pag-iingat at proteksyon saan man po kami magpunta. At sa susunod na linggo, Panginoon, magkita-kita po tayo muli dito sa aming lugar nito. At pagpalayan po ninyo patuloy ang mga aking mga kapatid na nagpapahiram ng kanilang bahay dito para gawin naming bahay dalanginan, Panginoon, ay patuloy mo silang pagpalain. At pagpalain mo rin po ang inihandaan po nilang pagkain. I-bless po ninyo ito, Panginoon. At sa gayon ay makaragdag po ng aming kalakasan sa aming katawang pampisikal. Salamat po, Diyos. Muli, ikaw ang aming pinupurit, pinasasalamatan sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. At palakpakan po natin ang Panginoon. Basta po.